Araw. Nawala tuloy yung joke ko. Good afternoon to all of you. Ayan, bitaw ulit. Ayan. Our message for today is for the couple and also for all of you. To the singles and the married couples who are here also. You need to know this. Okay? Wedding daw is a day. Marriage is a lifetime. Magkaiba siya. So wedding only happens in a day. Yung kasunod nun, yun yung lifetime na. And every decision that we make, which has an effect or a lifetime effect, malalim na isipan yan eh. Diba? Kasi isang beses lang naman tayo pwede mag-asawa talaga eh. Ang sabi sa Bible, mag-aasawa ka lang uli kapag nawala na yung isa. Pag nauna na. Alam niyo ba yun? Today, masashock kayo sa lahat na malalaman niyo because we will change the way you think about life, about marriage, about relationship. Because kinonsulta namin ang author ng marriage. Because I happen to be involved in legal cases, mga problems sa korte, lahat yan, all about family. Kung may kaibigan kayong lawyers, judges, they will tell you, majority of their cases, all about relationship. Hindi about corporate problems. Majority. All about relationships. And the only reason na pwedeng may stress tayo sa ating relationship is if we don't know about the product. Kung wala tayong idea tungkol sa produkto ng marriage, talagang may stress tayo kasi susundin natin yung gusto lang natin. No? Pero today malalaman nyo na yung marriage hindi na uubra yung gusto natin. Hindi na uubra yung turo ni mami, ni daddy sa atin. Hindi na. Ang masusunod na yung design ng produkto. Kasi yung marriage, produkto ng Diyos. Hindi natin produkto yun. It just so happen na we decided on that, pwede mapasubject ka sa design ng produkto. Now, remember this concept. Any product na binili ninyo, pag yan nag-malfunction, the only person who can tell you how to give it back to normal condition ay yung manufacturer. No? Think about that concept. So, marriage is a product of God and a product of your decision. Kasi, maganda naman yung decision ninyo eh, di ba? Yun nga lang, there are some areas in marriage na akala nyo, you are doing God a favor. Hindi. Lalo na pag narinig nyo, humayo kayo at magpakarami. Noon yun. Dami na tayo. Kaya pag ikaw nag-asawa, tapos dala-dala mo yung mentality na yun, talaga magbabarami ka kasi utos ng Diyos. Yun ang pagkakaintindi mo. No? Kaya ka lang, empleyado ka lang, pareho kayong minimum wage. Nagparami ka. O may stress ka na. Dahil yung bilihin, sunod-sunod, tumataas. Never pa ako nakakita ng bilihin na bumaba. Meron ba? Na-experience niyo ba yun? Bumaba. Wala naman ganun eh. Di ba? O, tapos bigla ka nag-asawa. Akala mo, you're doing God a favor. Pinarami mo anak mo. Eh, may proseso kasi. Every time God speaks, may proseso. Na even scientists, tinuklas nila. Ano yung proseso na yun? Genesis chapter 1, verse 26. And God said unto them, be fruitful, comma. May comma yung. Huwag mo agad dudugtong yung multiply. No? Marami sa ating mga Pilipino, pinagsama yung meaning ng fruitful tsaka multiply. Kapag marami kang anak, fruitful ka daw. Eh, mali po yun. Ha? Maging mabunga ka muna. Para ano man yung i-multiply mo, gano'n man karami yan, kaya mong buhayin. Diba? Kaya, kailangan maintindihan natin mabuti yung design ng marriage. Para tama yung ating desisyon sa buhay. Diba? Kaya pag sinabihan kayo ng gobyerno na magplano ng pamilya, makinig kayo. It talks about management. Management of your finances. Management of your time. Kaya mo ba bang ibigay oras mo sa anak mo nakapila?
Eh lahat yan, humihingi ng atensyon ninyong dalawa. Ha? Pag marami ng anak, sabi, overtime. Wala na, halos time sa anak. O, saan kumukuha ng direksyon ng mga anak? Sa cellphone. Sa TV. O, kaya magugulat na lang kayo, saan natutunan yung anak? Ha? Saan na nakuha yan? Eh kasi busy kayo mami, daddy. Okay? So, sa relationship ninyo, maaaring na-stress kayo minsan. At merong reason niya kung bakit. Okay ka lang dyan. Alam ko marami sa inyo naniniwala na hindi imposible Pero yung lang, o imposibleng walang away. Kailangan lagi may away, no? sa pag-aasawa. Ibahin niyo yung terminology niyo. Ibahin niyo. No? Imbes na away, gamitin niyo yung salitang discussion. Nagdi-discuss lang naman tayo. Di ba tayo nag-aaway? Kasi pag sinabi yung argument, talagang argumento na ipipilit yung isa yung ganyan. Ipipilit din niya yung kanya na tama. Argumento tawag doon. Okay? Gawin yung discussion. Tapos mahinahon. Ganun lang. May mga feelings kayo during your relationship which I'm sure na babalidate nyo. No? Wala sir, bakit kaya lang kita. Naiinis ako pagka nagsha-shopping siyang hindi ko alam. No? Sa mga husband. Ba't kaya ganito feeling ko? Bakit naiinis ako kapag may kumakausap sa kanyang ibang babae? Or ganun din naman sa babae. Diba? Ba't naiinis ako pag mayroon siyang kinakausap na ibang lalaki? It's a natural feeling. Bakit? There is an ownership feeling Pag nag-asawa ka, akin ka. Sinisira ng mundo yan, yung mentality na yan. Sinong mundo? Yung Western world, tinuturuan tayo ng equality. Diba? Inaalis nila yung totoong design ng marriage. Kaya nai-stress tayo lahat mga Pilipino. Dinidiktahan tayo Diba? Anong sabi ng equality? Pantay daw kayo sa lahat, etc. Pag pinantay mo yan, pinasok mo sa marriage, talagang pareho kayong magiging leader sa bahay. Araw-araw kayong may argumento. Araw-araw kayong may clash. Clash of king and queen. Malinaw ang sabi ng Diyos, di ba? Genesis chapter 1 or chapter 3 verse 17. Ang linaw. Para hindi natin manghula, hindi naman din na pag-aralan ng science yun. Basta natuklasan ng science, kapag babae, kailangan nila ng love lagi and attention because they are created to be emotional. Sa lalaki, created to be logical, who always expects respect and submission from the wives. Diba? Yun yung feeling nyo na hindi nyo control. Ganon din kayo, hindi nyo invento yan. But it is there. It is called natural design ng male and female. Ito ang kaibahan. Kapag natural design, kaibahan sa mga gawa ng tao. Okay? Sa gawa natin. Ang natural design, yung hindi tayo may control, hindi tayo gumawa. Wala rin tayong say doon. Hindi tayo entitled sa ating opinion or kondisyon. Kapag narinig nyong, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi po yung suggestion. Hindi rin yung recommendation. Husbands, love your wives. It's a verb word which denotes action. May gagawin ka. Gustong-gusto nila lagi nilalambing, binibigyan ng attention. What else? Yung parang baby. Alam niyo yun? That's how they feel. They want to feel like a baby. That's what they feel. Naturally. Hindi nila control yun Yung pag busy-busy ka, husbands, hanapan ka ng attention yan. Because they are our baby. Saan galing yun? Sa Genesis, yung binasa kanina, hinugot yung babae sa dadyang ng lalaki. Tayo yung unang nanganak. Mga lalaki, galing siya sa katawan natin. Kaya hindi siya kinuha sa lupa Bakit? Para maintindihan natin, kapag kayo nag-asawa, galing yan sa katawan mo. That is your baby. That's why they always want to be treated like a baby. They always want affection, attention. Hindi mo pa rin pwedeng paiyakin yan. Di ba, baby, ganon? Ayaw natin paiyakin. Ayaw natin gutumin. Laging protected. Laging secured. Di ba, no, girls? Oo.
Kaya hindi pwedeng sa atin, sa inyong mga husbands, hindi pwedeng sa husbands nanggagaling yung stress ng mga babae. Kaya may oras na hindi nyo maintindihan yan, ang gulo-gulo kausap. Why? Because they are created to be emotional. They express what they feel. Kapag yan, frustrated sa'yo, husbands, hindi mo magugustuhan yung mga sasabihin niya. Laging yung magiging nagi. Ha? Kasi frustrated eh. Pasayahin mo lagi yan. Oh. Laging masaya yan pag nagpa-picture, di ba? Ano nagpapasaya sa inyo? Hindi lang naman pera, di ba? Hindi lang, di ba? Mas priority niyo pa rin yung atensyon ng husband nyo. Secondary, pera, yes. Kaya mapapansin nyo, testingin nyo, bigyan nyo ng pera, galit pa rin. Oo, kasi hindi pala pera yung kailangan niya. Attention mo. Pagmamahal, protection, everything. That's what they need. Because they are your baby. Tandaan niyo. Okay? What else? Sa wives. Wives, submit yourselves to your husbands. May respeto din, paulit-ulit yun. Respeto, submission. Hindi yung suggestion. Ha? Ladies, wives, it's a law. Required ka sumunod. Hindi pwedeng lagyan ng kondisyon eh. Kasi hindi ka na entitled doon eh. It's a God's law. So kung sinabing respeto, napakalawak nun, di ba? O yung pagsishopping nyo lang, hindi alam ni husband, insulto yun sa kanila. O, di ba? Shopping ka na naman. May sapatos ka pa. Oh, ang dami ng sapatos, nakapilan na. No, kasi sila emotional nga eh. Kung ano yung makita nila maganda sa mata, maganda sa ano nila paningin, binibili nila 'yun. Kaya the more they need money. Husbands. Binibili nila 'yun, magandang kulay, magandang itsura, magandang design, etc. Pag hindi mo alam yan, tapos nag-asawa ka, talagang sasakit ulo mo. Oh. Kasi knowledge eh, kailangan alam mo eh, di ba? What else? Yung respeto, hindi mo rin pwedeng sermonan yung husband nyo. Magagalit yan. Na-try nyo na, sinermonan yung asawa nyo? Magagalit. Di ba? Kasi part ng respeto yun eh. Oh, tapos sinabihan mo, matapos ka mag-shopping, bakit? Pera ko naman to ah. Oh, di ba sasagot ka gano'n? Matutuwa kayo? Tutuwa kayo? Dudugtungan pa niya. Gusto ko lang bilhin to noon pa, hindi mo mabili-bili. Oh, matutuwa kayo? Oh, hindi. Oo, kasi bahagi yun ng salitang respeto. Okay? Hindi sila pwedeng iniinsulto. Hindi sila pwedeng sinisermonan. Hindi sila pwedeng minamando or tinuturuan kung anong gagawin sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi Genesis chapter 1 verse 15, lalaki ang inatasang mag-take the lead sa family. Kapag di ka nag-take the lead, they will also take the lead. They can also be leaders eh. They can lead a country. They can lead an organization. They can be senator. Sila magli-lead sa family. Di ka nag-take the lead eh. Pero that is only for a time. Temporary lang yun. Their bodies are not designed to handle stress. I've seen that a lot of times. Yung mga clients na nagpupunta sa amin, nai-stress yung babae. Bakit? Di nag-take the lead si husband eh. May nagpunta pa nga, sabi niya, gagawin ko lahat ng inuutos mo. Naging driver na lang nung babae kasi may business. After a few months, pupunta na sa opisina namin. Kasi po itong husband ko lahat na lang pagtanungin ko, puro kalokohan sinasagot. Husband, kailangan ng asawa niyo ng direksyon. Ayan po, yung sinabi ng Diyos sa lalaki. Sa Garden of Eden. Direksyon. Ano yung direksyon? Vision. Pangarap. Paninindigan. Paniniwala sa sarili. Kasi hindi sila natutuwa kapag hindi kayo marunong manindigan sa desisyon nyo. Hindi sila natutuwa. Sila magdi-decide. At ikaw naman yung hindi matutuwa. Kasi nag-take over. Okay? So better take the lead, husband. Dahil hindi rin nila gusto yung lalaking walang direksyon. Nawawala sila. Bakit? They are emotional. Balik tayo doon. You need to take the lead. Ha? Gil?
Etong pinakamagandang balita. Women are created to be smart. Alam niyo ba yun? Pag nag-aral palalo yung mga yan, naku, smarter yan. At napaka-useful niyan sa lalaki, sa husband. Bakit? Kinabit sa kanila yung salitang helper. And helper means ezer. And ezer is the name of God every time lalapit ang tao sa kanya during emergency cases. Yun ang pangalan niya during urgent cases. At yun ang binigyan sa babae. Ano ibig sabihin nun? Takbuhan sila ninyo sa oras ng pangailangan. Ano yun? Yung natural na pangailangan, yung hindi mo control, hindi mo invento, pero nandun. O kagaya nung sex. Nahihiya pag-usapan yan, pero pag di nyo naintindihan yan, magkaka-problema talaga kayo. Scientifically discovered, every 2 to 3 days, they release. Pag bata pa. Pag may edad na, once a month, twice a month, okay? Habang nagkakaedad na. So, don't forget na isa yan sa kailangan nyo i-comply. Okay? They need it. Parang sasakyan. Kung di mo lalagyan gasolina, hindi yan tatakbo. Hindi mo bigyan ng sex, hindi rin yan tatakbo ng maayos. Mainit ulo niyan. So, scientifically discovered, the first time in-ignore mo yan, okay lang. Tapos pangakuan, bukas na lang. O, kasi mga husband, di marunong. Pag sinabing bukas na, titiis na lang. So, third time na i-reject mo yan, hindi na interesado sa iya. Oo. Di ba na, sir? Naka third rejection na eh. Di ba? A few weeks later, magsha-shower yan, maririnig mo kumakanta ng kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Hugot yan. Oo, psychologist Karen Horney. Galing yan dito. Pag narinig nyo kumakanta ng gano'n, buksan nyo na yung CR. Teka muna, para sa kanina ba yung kantang yan? Upo na kayong dalawa, usap na kayo. Kasi naman ang lalaki, hindi alam, kapag pagod ng misis, magtitiis lang, walang gagawin. Eh kung yung lalaki marunong, may alam, saan ba masakit sa'yo? Saan ba pagod? Saan ka ba pagod? Diba? Masayin nyo lang yan. Sayo-sayo niyan. Diba no? O maya-maya, you'll get what you want. Na-condition na eh. Conditioning. Kasi sa lalaki, hindi marunong maglambing. Kasi hindi ako marunong maglambing eh. Maglambing ka, required eh. Diba? Yung bang kahit nagluluto, yakapin mo. Oh, masarap yung niluluto mo ah. Diba? You like that? You want that? Oh. Kaya pag hindi malambing lalaki, wala. Malulungkot yung wife. Mag-a-adjust kayo talaga, husbands. Ha? Hindi kasi yung suggestion. They are emotional creatures. They need affection all the time. Finally, nai-stress ang isang mag-asawa because may kanya-kanyang gusto. Conclusion na to. Pipilit niya yung gusto niya, pipilit niya yung gusto ng isa. So may clash talaga. So kung may isang leader na kinonsulta muna yung asawa bago magdesisyon, o di walang pagtatalo, na-involved ka sa decision making eh. Diba? Pero yung ikaw lang nagdesisyon, sinurprise mo na lang asawa mo, magre-reklamo talaga yan. Nasaan ako sa marriage na ito? No? Magko-question na ng ganun. Di mo kayo ini-involve eh. Puro na lang ikaw ang decision. And that's the reason why na-stress kayo. Because ayaw nyo maging isa. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Dahil matigas ang ulo nyo, sabi niya sa mga nagtatanong sa kanya, bakit pinayagan ni Moses na mag-divorce sa mga tao? Ang sagot ni Jesus, dahil sa titigas ng ulo ninyo. Pero paano titigas ang ulo? Atras tayo pabalik. Doon sa truth, sa Genesis. Ang sabi doon, male and female, and they will become one. One in heart, one in soul, one in decision, everything, isa lang. Eh pag meron kasi namimilit na ako, mas tama ako eh. Mas edukado ako sa'yo eh. Mas marami pa experience sa'yo. So doon na nagkakaproblema. Pero pag babae ang kinonsultan nyo, kahit pa yan hindi nag-aral, lalo na pag nag-aral, pinag-aral nyo, o tatalino yan.
Yung hindi nyo naiisip, maiisip nila. At takbuhan kayo ng husbands, di ba, sa oras sa pangailangan? Dahil yung pera nyo, inyo lang, no? Pera din nila, sa inyo din, di ba? Ibig sabihin, pag nagipit si husband, may tatakbuhan sa inyo. Dapat yung pera ninyo intact, ha? At pag yan, wala. Pag dududahan ka, ano ka ba? May boylet ka ba? O may pinapag-aral ka ba? May bisyo ka ba? Magdududa yung husband ng ganun. Kaya lagi intact lang dapat yan, girls. Ha? Yung perang inaangkin mo, yung tinatago mo lagi. Intact lang yan. Okay? So, science, Albert Einstein, a marriage is a risk. Pag sinabing risk, pwedeng humaba ang buhay natin or umiksi dahil sa marriage. Pag na-stress tayo sa asawa natin, yung mga sakit na minana natin natutulog, gigisingin yan dahil sa stress. Check nyo, Newsweek, January 2022 issue. Lahat ng sakit nagsimula sa stress. Natutulog, ginising. Kahit wala ka naman bisyo, gugulat ka, bigla ka na lang nagkasakit. Mana, 4 generations backwards. O pag na-stress ka sa asawa mo, talaga iiksi buhay mo. So kung yung stress ng isa't isa, ha? Usap lang lagi and become one. Ayun ang sinabi ni Albert Einstein. Because in order for you to enjoy your marriage, you should have one spirit. Inisip ko mabuti, bakit one spirit? Kaya pala. Because one body only requires one spirit. Hindi pwede dalawang spirit, di ba? Bad spirit na yung isa. Hindi magkakasya eh. Isa lang ang tinatanggap. Na-realize nyo yun? Yun lang ang solusyon talaga. Hindi ako pumayag yan. Dami ko nakita mga problematic marriages. Hindi ako pumayag na wala nang solusyon to. May solusyon pag nag-adjust ka. I-adjust mo yung sarili mo doon sa design ng marriage. Sa template. I-adjust mo. And you will live happily ever after. Congratulations to the both of you. We will now proceed to the marriage rites. Bride and groom, please.